Good day po again mga kasabong. Ito naman po ako, mayroon ako isang video. Ang video na to ay tungkol po sa asinta na always ko pong ginagamit sa tuwing may laban po yung mga manok namin. At saka proven ko na rin po. So, dapat po alamin natin yung sukat ng paa ng manok, yung tari na ikakabit natin, tsaka tingnan natin kung may diferensya ba yung paa ng manok. So, sa paa na to, perfect po to, wala pong diferensya. So, talian natin. Sa itaas po, lagyan po natin ng 4 na ikot ng sapin. Dapat malinis po. Tsaka hindi nagkabuhol-buhol kasi masakit po yan sa paa ng manok. Ayan. 4. Sa baba naman tayo. Sa dalawa. Tatlo. So, check natin. Bibilado ba? Pantay ba siya sa taas at sa baba? Yun. Pantay po, mga kasabong. So ngayon, lagay natin yung leather boots. Dapat yung leather boots nyo, kumakapit po siya. Yung may padikit po sa likod. Kasi support po yan para hindi po iikot yung tari natin o hindi gagalaw yung punan. So check natin yung asinta po natin. Inumpisa na po natin sa paglagay ng paunan tsaka sa leather boots. Alright, tapos lagyan natin ng 2 ikot sa baba. Ilalak natin yung leather boots. Tapos sa taas naman, lagyan natin ng mga 3 ikot. So mga kasabong, sa pagtatari po, dapat hindi po kayo kinakabahan, kaya feel na takot. Dapat sure na sure po kayo. Hindi po kayo magpadaig ng mga pressure dyan sa iba. Concentrate lang po. Yun, check natin. Diba, pantay na sa taas saka sa baba. Tapos kabit natin yung paunan. Dapat po lagyan natin ng sapin yung paunan. Para hindi po siya iikot o makawala. So dito po, i-twist natin yung paa ng manok papuntahan sa kanan. Yun po, makikita yung L shape. Yun po kasi yung pinaka-moisture na. Tapos yung paunan dapat libilado po sa paa ng manok. Tari ko po, usually nakasinta na po siya into 1230. So, kahit na ano lang yung pagsasabit, nakasinta na rin siya. Lagyan po natin ng spike itong tari natin para hindi po siya gagalaw doon sa sapin. Ganito po yung paglagay, guys. Kapit natin. Check natin. Yun. Pwede na. Nakasinta na po kasi tayo. Doon pa sa sa sapin. Lagay na lang yung tari. Wala nang dapat na baguhin. Diba? Asinta.
taas din. Yun. Pwede na to. Ito po ay 12:45. Tsaka nakakita mo yung V-shape. At nakatutok dun sa puwit ng manok. Talian natin. 6 lang po. Lahat ng tali dito. Halos 6. 6 sa baba. 6 din sa taas. Sa paghawak po ng panang manok guys, dapat alerto pa kayo kasi every time gumagalaw din yung manok. Yan po yung mga numbers ng ikot. So check natin kung may gumalaw pa. Always mo yung i-check yan. Baka hindi na yung asinta nyo. Ito po yung asinta ko. Mayroong degree dyan, 45 degree. Lock natin sa paanong manok. 6 na beses yan. Tapos sa pauna naman another na 6. Lagi pong tine-check natin baka may gumalaw. So dito ang puno naman ng garol yung ilalak natin. Gawa tayo ng figure of 8. Lock naman natin doon sa kabilang garol. Tapos figure of 8 na naman. Tapos ulit 4 na beses po tayo dito sa baba. Maglalak. Tapos busin na po natin yung natirang sapit. Pagkatapos po ng 4 na beses. Yan. Lock natin ulit. And then usually pag ako yung nagtari, hindi po ako naglagay ng tari kondom kasi battery po ako doon. Hindi ko matutukan yung tari. Gumalaw ako. Always ko po kasi sinicheck. Yan. Dapat careful lang po tayo guys. Yun. Tapos yun yung tape. Check nyo rin ulit kung nandun ba talaga sa asintang gusto nyo. Right. Yan po. Nasa gitna po yung tari. Perfect na po yan. Paglakad po ng manok, pag ganyan po yung bahinan niya, nasa 12:45 na po yan or going to 1 o'clock. Yan po yung ano nyo guys, sa nag-comment po kung paano nalaman yung pagtari. Yan po, paglakad ng manok, ganyan po yung posisyon ng bahinan niya. Yun po yung magandang